Ayun. Magandang umaga po. Medyo napaaga uli ako. Nakakaawa na po yung kalagayan ng mga tao sa Davao. Nagbigay ng pahayag ang mga Duterte. Sa panahon na to, wala silang magagawa pa. Wala. Limitado po ang kilos ng bawat isa. Bakit ito na naman yung topic ko? Yung sitwasyon po ng mga manggagawa sa tahanan ng Diyos o manggagawa ng Diyos. Simbahan yun eh. Tapos yung mga tao na nag-aaral o nangangasiwa doon sa paaralan at sa simbahan ay nakasalang ngayon sa apoy. Apoy, ano? Tila impyerno yung kinalalagyan. Diba? Maawa naman kayo sa amin. Yun ang lagi nilang nasasabi, nababanggit. Yung mga salita na yan, hindi malayo sa akin. Hindi na bago sa pandinig ko. Dahil yaan po ang lagi naming nababanggit, lalo na ng aking mga anak. At lalong-lalo doon sa anak kong lumpo na nagsisikap makalakad. Yung anak kong may kapansanan. Bakit ito na naman ako? Nakikisawsaw. Yun ang maganda sa social media eh. Pwede kang makisawsaw, basta't nasa lugar ka lang. Diba? Sasawsaw ka nga, magiging panggulo ka pa, kahirap naman nun, hindi ba? Yung magulong kalagayan ng mga tao sa Davao, ramdam na ramdam ko. Dahil nanggaling kami doon at nandun pa rin kami sa senaryo na yun ngayon. Hindi nga lang ganon kalala. Pero natikman din namin yung kami ay sinusugod, ginugulo. Ginugulo kami, sinusugod. Nang ganon din. Nakaposisyon yung PNP eh. Diba? Nagulat nga ako eh. Kasi nung sinusundan ko siya, salita sila na salita na, Diwata, Diwata, maawa ka, Diwata. Sabi ko, naka-uniforme ka naman ngayon, Diwata. Mga ganun ba? Sino si Diwata? Isisingit ko lang. Si Diwata, siya yung merong karinderya na sikat. Akala ko, nag-PNP na si Diwata, nagpulis na, hindi pala. Ang sinasabi pala nila, yung pinakahepe, yung nangunguna doon sa panunugod, sa panggugulo sa Davao, kamukha ni Diwata. Tawa ako ng tawa talaga. Tignan niyo po. Kamukha talaga. Mahirap yung kalagayan nila. Lalo, 3,000 yata yung nandoon. Hindi mo nakilala kung sino-sino. Ngayon, inakupan na nila yung warrant of arrest. Hindi pala kasali doon yung pastor. Yung apat lang pala. Pero ang hinahanap nila yung pastor. Tapos, wala silang search warrant. Pero, kinokondak na rin nila yung search warrant na sinasabi. Nagkagalugad sila, kinukutkot na nila lahat, sinisira na nga nila pati yung mga bakod para makapasok lang. Tapos, update tayo, ngayon may umiikot ng helicopter doon. Kahit hindi natin isa bibig o isa boses, sino yung taong involved doon, alam na alam mo, alam na alam ko, alam na alam nating lahat. Kapag ka sinabing kapulisan, mga sundalo ng Pilipinas at mayroong pinakamataas ang ranggo na nandoon, alam mo kung sino ang nag-uutos. Mahirap bumanggit hindi ba?
Sabi nga nila, ingat-ingat mga vloggers. Di ba? Kasi, hindi ka man magurgur ng personal, yung account mo gugurgurin. Di ba? Ayoko yun. Diba? Nag-enjoy ako dito sa account ko. Nakakaawa yung mga tao. First day, first hours ng pag-atake, panunugod, 6 agad ang namatay. Simpleng-simple sa kanila pumatay, ano? Yung liliko ako yung istorya na anak ko, ipinanganak kay anak ko, especially. Ano ba itsura ng anak ko na ipinanganak ko? Walang ribs, di ba? Meron tayong buto. Wala siya noon. Hindi ko alam, naapektuhan pala siya ng mga gamot na iniinom ko noong buntis ako sa kanya. Kasi nung buntis ako sa anak ko na yon, hindi ako dinudugo. Hindi ko nga alam na buntis ako. Nagkiklinik ako. Sige ako, ang lakas kong magklinik, ang lakas kong kumita noon. Tapos, nung bandang huli, nagsususuka ako, nahihilo ko. Hindi ko pansin kasi kaya ko pa rin magtrabaho. Pag sumuka ako, sumuka lang ako. Tapos inom ako ng para sa suka. Ganun ang nangyari Tapos sige ako sa mga ginagamit kong mga gamot para sa pasyente. Nung ipinanganak ko yon, wala siyang ribs. Wala siyang buto. Pagka nakita mo siya, makikita mo, naggumaganon yung dibdib. Gumaganon tapos huminto na. Gumanon, ilang ganon lang yata, huminto. Kasi dahil wala siyang buto, makikita mo yung nakatumpok yung puso niyang maliit, tapos skin. Tapos nag-stop. Siya yung ni-revive lang. Alam na alam ko ngayon, alam ko rin yata noon, na kapag ka po ang tao nag-stop sa breathing, nag-stop sa paghinga, pag na-revive yan, ng matagal, nagkakaroon ng diferensya sa brain, sa locomotion, yung paggalaw. Yung anak ko inambubag Tapos, sige pa, hindi sumusuko yung doktor sa pagbuhay sa kanya. Talagang huminto Nakita nila talaga, hindi na gumagalaw Pero unti-unti, tumibok-tibok ng konti, hindi sila bumitiw. Merong mga nurses na 24 oras, binobomba lang siyang ganon. Tapos yung doktor, kinontak yung kuya kong doktor. Hindi pala, nagpunta pala yung kuya kong doktor doon, nakiko-coordinate sa doktor. Pinagtulungan nila yung bata. Naging kulay uling yung bata sa dami ng itinuturok na gamot. So, nabuhay. Handicap na siya ngayon, special child. Ano nangyari? Nagkaroon siya ng spastic cerebral palsy. Para siyang gulay. Pinatherapy ko ngayon yun. Meron akong kadugo na ang sinasabi niya, sana mamatay na lang yung bata na yan. Sana namatay na lang. Sinasabi niya. Pero bilang ina, bilang magulang, inilaban ko siya. Ang prayer ko kay God, Lord, kung akin siya, nung third day ko na nakita, kung akin siya, buhayin mo siya. Aalagaan ko siya. Kung hindi siya sa akin, kung hindi siya para sa akin, sige, kunin mo na. Diba? Nabuhay. Tapos maraming dumating sa amin mga pangyayari. Isang na nga yung nangyayari na sunugan kami. Ipinost ko kanina yung video na yon, kung paano siyang nagmamakaawa dun sa kadugo niya, na sana maiayos man lang yung bubong nung tinitira nila, yung pinagdalan ko sa kanila bago ako nagpunta ng Amerika kasi nasunugan kami. Pinapaayos ko yung bubong ng bahay at saka yung paligid man lang dahil tumutulo pala sa mukha niya yung hindi ko alam yun. Ginagawa lang ng paraan ng anak ko. Alam niyo ba? Ginugulo kami. Ayaw nila ipaayos ko yung bubong. Kahit alam na nila yung reason bakit ko pinapaayos man lang yung bubong, pinapagawa yung nasunog na bahay. Ginugulo nila. Nagmamakaawa yung anak ko sa kanila. Pero nakinig ba sila? Wala. Ganon yung namumutawi sa bibig ng mga taga Davao ngayon. Mga taong nakaposisyon, nagmamakawa ang maraming tao, nananaghoy, may mga namatay na, pero wala sila, bingi sila. Yung panggugulo nung kadugo ko, may hint ako bakit hanggang ngayon, is broken family, broken marriage ako. Yung kabuuan ng pamilya ko, broken family.
Broken family kami. As in. Broken family po kami. Kaya nga sabi ko nga yung mga kaanak ko, wala na. Lolo, lola, wala. Yeah. Wala. Asawa, wala. Wala lahat. Ang meron lang ako, 3 anak na lalaki, 1 manugang, at saka 2 apo. Madadagdagan yung manugang mo, madadagdagan yung apo mo, yun lang kami. Diba? Nakakalungkot yung nangyayari sa Davao. Ramdam na ramdam ko po kayo. Nakikisimpatya ako. Dahil hindi man ganyan kalubha yung pinagdaanan ko, pero malubha pa rin dahil single mother ako. Dumaan kami sa maraming gulo, sa maraming pagsubok, pero eto po, nakatayo pa rin kami. Nakakaawa kasi maraming taong involved, saka meron silang mga agenda. Ganon din yung kadugo ko. Bakit kami ginugulo? Meron siyang agenda sa amin. Doon sa ginugulong simbahan at eskwelahan, meron silang agenda. Diba? Meron silang gustong sirain, meron silang gustong kunin. The same thing na nangyari sa amin. Gusto akong sirain, dinamay mga anak ko, at mayroong gustong kunin. Parehong-pareho. Magkaiba lang ng eksena. Diba? Sabi ko nga po sa inyo, yung personal kong buhay, bakit hindi ako bumibitiw sa istorya, sa kwento? Kasi andito siya yung mga nakikita ko sa paligid ko, nagbabalik sa alaala ko yung lahat. Sabi ko nga, sumisikat ang araw sa silangan at lumulubog sa kanluran. Hindi humihinto sa pag-ikot ang orasan, hindi ba? Hindi ka permanente dyan. Hindi nga permanente yung posisyon ng araw. Kung minsan dumadasog di ba? Good morning, Estela. Di ba, Estela? Yung posisyon kung minsan ng araw hindi naman siya nandun Pagka nabago yung season, nababago rin siya, di ba? Pero still, sumisilang siya sa silangan at lumulubog siya sa kanluran. At yung ikot ng orasan pareho. Pero kung mapapansin nyo, yung orasan din nababago Kung minsan, mahaba ang gabi at maikli ang araw. Kung minsan naman, mahaba ang araw at maikli ang gabi. Parang ganito sa Amerika. Pero kung papansinin mo, yung ikot ng orasan, yun din, pero yung epekto niya naiiba, diba? Ganun lang din po yung mga pangyayari sa buhay ng tao. Naaapektuhan ka base dun sa kalagayan mo, sa present situation mo. Yun Kaya nga sabi ko nga po, yung mga tao, hindi nila alam ano yung idinudulot nilang pighati sa tao. Yung 3,000 sundalo, PNP, sama-sama na. Tapos may nakita sila na ibang flag na nakalagay dito na hindi Pinoy. Ano ibig sabihin hindi ba? Simula po nung mapunta ako dito sa social media, nasanay na ako na sumusubaybay sa politika. Kasi po, dumigay na naman ako. Kasi po, mga politiko yung problema ko Kaya nga sabi ko nga, kung maganda ang samahan ng isang pamilya, okay na may politiko sa pamilya. Pero sa pamilya namin, I don't agree na may politiko. I don't agree na may politiko. Dahil sa kanya, nagulo ang buhay ko. Naging miserable buhay ko. Naging malaimpyerno. Yung kalagayan ng mga nasa Davao, impyerno yun. Piruin mo, sarili mong lugar, private property, diba? Pero wala na silang tinitingnan. Tapos ang sabi ni BP Sara, patawarin nyo ako, nabudol ko kayo, kasi kinambinsi ko kayong iboto siya. Patawarin nyo ako. Ganon din si Duterte.
Ganun, ganun talaga. Ngayon, lumilitaw yung mga agenda. May mga squill, may mga nag-i-squill kasi eh. Ganito po ang tao. May mga taong may malasakit talaga. Pero wala silang magawa kahit alam nilang mali na pinagagawa kasi napipilitan sila dahil trabaho. Tapos iipitin sila. Pero alam niyo ba, doon sa mga nandoon ngayong mga sundalo, mga PNP, mga kapulisan, may mga nagsasalita na parang ayaw na namin. Kasi, imagine ha, 6 na namatay. Kasama ka doon sa 3,000. Pag nagkaroon ng kasuhan, kasama ka doon. Ngayon, pagka tinanggal ka doon na hindi ka ikakasama, o sige, sino ilalagay ngayon to complete the 3,000? Doon na ng gulo, hindi ba? Accessory ka doon eh, di ba? Kumilos ka man o hindi, pero dahil yung attendance mo nandun, accessory ka. Di ba? Nakakaawa. Naririnig mo yung panaghoy. Yung panaghoy ng anak ko, lagi kong nadidinig yun. Minsan nga eh, akala ko totoong-totoo yung mga panaginip ko kasi nandun ako sa akto kung saan nananaghoy yung anak kong, maawa ka naman sa amin. Panoorin niyo po yung yung reels na yon. Kaloload ko lang eh. Yung anak ko. Iniload ko na noon yung reels na yun eh, pero walang sound. Wala, tinanggal ko yung boses niya. Pero ngayon, maririnig niyo siya kung paano siyang nagmamakaawa. Medyo, ang isang senaryo po, hindi naman laging light. Yung hard scenario, nagagawa mo siyang light, yung magaan, may gagawin ka. It's either tatanggalan mo siya ng boses, or babaguhin mo ng konti yung play. Pwede mong pabilisin, pwede mong pabagalin. Ganun eh. Pero sabi ko nga, hanggang ang tao po ay may buhay, may pag-asa. Pero yung tagal ng dinadanas mong pighati o kahirapan, depende doon sa ibinigay o ina-allocate lang time. Diba? Puntahan niyo po yung YouTube. Tignan niyo yung nangyayari sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao. Tignan niyo kung paano ang buhay nila, di ba? Yung pong buhay ko, nakatago, hindi niyo alam, kaya eto ako ini-expose ko. Pero yung kanila, expose, laging naka-live. Doon mo makikita yung katotohanan ng buhay, na yung pera at yung power, nagiging demonyo, nagiging evil, nagiging devil. Yung tao, nalulunod siya sa pera, sa inaalok na pera. Sinisira niya yung buo niyang pagkatao, kahit na pagkatagal-tagal niyang binuo, kasama ng kanyang pamilya. Sinisira niya yung buhay niya, iniiwan niya yung pamilya niya dahil doon sa kagustuhan niyang makatikim ng sarap. Nakakaawa. Ngayon, ang sinasabi nila, yung mga tanim-tanim kaso, naniniwala ako doon. Kaya nga sabi ko nga sa mga anak ko, anak, sabi ko, yung tapang ng tao, tsaka yung sobrang paghahangad, sayang ang pagkatao. Tapos sabi ko, anak, hindi bali tayong ganito na lang. Hindi baling mahirap tayo, hindi baling isang kahig, isang tuka kami eh. Hindi ako nahihiya doon, isang kahig, isang tuka. Hindi ako nahihiya doon, bakit ko kahihiya? Dati meron akong pera, totoo yun. Pero ngayon wala na nga eh, di ba? Nag-uumpisa kami bumangon, di ba? Kaya naman itong nakakabangon-bangon na kami, natatakot ako sa mga mangyayari sa future. Kasi, sabi ko nga, laging merong ending ang lahat. Ganon din sa politika. Darating ang botohan, yun bang nakaupo ngayon ay mauupo pa sa susunod? Di ba? O mababago o mananatili, hindi natin alam. Dun sa mga nakikinabang ng maganda at doon sa hindi nakikinabang ng maganda, ang gusto nila matanggal.
Pero do sa mga maganda ang naidadala ng present administration, gusto mo manatili sila, diba? Saan ka? Diba? Maganda ba yung pinakita sa'yo? O pangit? Siyempre, pag maganda yung pinakita sa'yo, tung ka. Ako ganun eh. Diba? R Painting Vlog. Hi, my dear friend. How are you? Hello, R Painting Vlog. I'm okay. Diba, no? Ang point ko lang po, yung salitang maawa ka naman sa amin, ano dating sa'yo? Paano mo ini-interpret yung maawa ka naman sa amin? Or sumagi man lang ba sa isip mo na baka dumating yung panahon, ikaw naman ang magsalitang maawa ka sa akin? Diba? Bilog ang mundo. Hindi mo alam kung asan kang, alam mo kung asan ka ngayon, pero bukas, alam mo pa rin ba? Sabi nila, sana mag-miracle, yun na. I am your friend. Yes, thank you, Painting Vlog. Sabi ng mga taga Davao, lalo yung abogado na lumalaban, sabi niya, sana magdala ng milagro si God. Alam niyo po ba? Pantay na ginagawa o pantay na ine-execute at pantay na binibigyan ng pagkakataon lahat ng tao. Yung nangyayaring kaguluhan, hinahayaan niya ni God. Dahil siguro dapat mangyari. At siguro nga talaga dapat mangyayari. Tapos, magkakaroon niya ng result. Good result, ganun talaga. Bad result, ganun talaga. Pero yun yung sinasabing faith. F-A-T-E. Ngayon, dun itetes yung faith mo. F-A-I-T-H in God. Kung paano ka humahawak. I shared your life. Thank you. Diba? Hindi simple yung dinadanas nila. Hindi simple. Yung dinanas din po namin hindi simple. Kasi, nung nanggugulo yung kadugo ko na yon, tinawagan ako nung nanay nung manugang ko. Kasi, ala na silang alam na gagawin eh. So, ang tendency nung tawagan ako. Araw doon, madaling araw dito, nagising ako dahil doon. Sabi ko, ano nangyayari? Balay, nanggugulo po si ganyan. Bakit? Sabi ko gano'n. Pinasok daw sila eh. May maraming tao, may mga manggagawa. Sabi ko, sige, kausapin ko. Eh, nung nakita ko, talaga, yung reaction ko, pinagmumura ko talaga. Tapos, hindi siya makapagmura. Bakit siya magmumura? Ang daming botante doon. Ang daming tao doon. Pag minura niya ako, kakalat yun. Kaya hinayaan niya akong magmura. Sabi ko, walang yaka. Hayop ka, ganon. Demonyo ka, kung ano na sinasabi ko. Tapos, sabi niya, ang nasabi lang niya, narinig niyo ha, kasi naka-loudspeaker eh. Narinig niyo ha, minumura ako, ganyan. Yung mga tao, ano ang magiging katwiran mo kung ikaw yung isa sa taong nandoon? Ginulo mo, sinugod mo. But I don't understand your language. Ano ba ikaw? You're not a Filipino. But thank you for sharing. Hindi niya naintindihan sinasabi ko. Diba? Ngayon, pag nakausap mo yung mga karpintero, yung mga laborer na nandun, syempre meron silang istorya. Pwede nilang baguhin yung istorya, pero pwede nilang sabihin yung totoo. Ang akin po ganito. Truth will always prevail. Lilitaw at lilitaw ang totoo. Takpan mo man to ng kahit ano. Parang bulok na prutas yan. Pag nagtagal, kahit ano gawin mo, aalingasaw yung bulok. Now, ito po ako nagsasalita. Yung istorya ng mga kabets at yung istorya ng mga kadugo, ang istorya ko dito sa platform na to.
Ginulo nila ako. Ginulo ako ng mga kabets. Ginulo din ako ng mga kadugo. Pantay, no? Alin ang mas matimbang? Alin ang mas mabigat? Ano yung mas masakit sa akin? Pantay lang. Kasi, pareho kong minahal. Minahal ko yung mga kadugo ko. Minahal ko rin yung asawa ko. Diba? Nagkataon lang, mas gusto niya doon sa mga bata. Straight, no? Straight. Bakit magliligoy-ligoy tayo, diba? Sabi ko nga, ipinanganak ako 1965. I am 59 now. Magliligoy-ligoy pa ba tayo? Diba? Meron akong vlog, meron akong reels. Nakalagay doon, naiinggit siya sa kabit. Hindi ko kinaiinggitan yung pagiging kabit niya o kung ano man yung ano niya. Ang akin lang, nag-comment ako doon, sabi ko, bakit kaya palang pagandahin itong hinayupak na to, yung buhay ng isang babae? Bakit inapi ako? Nahirapan ako eh. Hindi susuko ang isang babae kung hindi nahirapan. Nahirapan ako. Pero nagmahal ako at nagmamahal ako. Yung tanong kung gusto ko pang makipagbalikan, hindi ko alam. Pero ngayon, ina-unload ko, inilalabas ko yung mabigat dito. Yung nangyayari na yan sa Davao, mahabang istorya yan. Kailangan habaan nila para matabunan yung pulburon. Pero yung pulburon, nakakalat na yon. Magkakasanib yan ngayon. Nakatutok lang yung tao kung paano ang gagawin ng mga may concern doon sa Davao, sa nangyayari. Kung paano maiaalis yung mga tao doon para mailagay sa safe na lugar. Pinag-iisipan nila yon. Kaya pansamantala, yung mga maiinit na issues, nakatahimik muna. Pero nandun na yon. Hindi nyo na mabubura. Parang ito, yung istorya ko. Inapi mo yung mga anak ko. Inapi mo yung kadugo. Yung batang may kapansanan, hindi mo pinatawad. Diba? Hinayaan mo siyang naghihirap at nababasa. Na ang gusto lang naman namin, ang gusto ko lang maipaayos yung yero, pero padala ka ng padala ng tao para pigilin, para guluhin. Diba? Ano gagawin ng anak ko? Di hihinto. Tapos nagsalita ako minsan sa social media noon. Pinatanggal nyo yung ano ko, o ito ako ngayon. Diba? Ito ako ngayon. Ang tao po, pag naiipit, nagtuturo kung sino nag-utos. Tinanong siya, ano ba nangyari doon sa istorya ni Jeng at mga anak? O di nagsalita yung involved, inutusan kami ni ganun po eh. Sinabi po ganun, o diba? Ako tinuntun ko rin yung iba eh. Tapos may sinabi sila na yung taong ganito, pinapirma nila, nakapirma, kaya matibay ang ano sa akin. Kinausap ko, siya nga ba pumirma ka sa ganun? Hindi wala nga silang, hindi nga ako pinupuntahan, di ba? Tell the truth, di ba? Yung loteng kinatatayuan ng bahay ko, na natira ng sunog, nabili ko na po, akin na po yun. Malaking lote yun ng lola ko. Minana ng nanay ko at mga kapatid niya. Nasuklian ko yung parte kung nasan ako. Meron pa akong susuklian. Tanong, malaking lote yon. Kanta ako na magbigyan yung mga kapatid ko eh. Pero ang tanong ko ito, nakautang ako sa nanay ko. Nakautang din sila. Nagbayad ako. Ano gagawin? Dapat magbayad din sila, di ba? Payag ka kung quits? No. Payag ka? May utang yung kapatid mo. May utang ka rin. O nagkautang ka rin, nagbayad ka. Tapos hihilingin nila, quits? Payag ka? No. Hindi ako bayad. Nagbayad ako sa utang ko. Magbayad ka. Nagkataon, ako yung may hawak nung last will. At ako din yung mag-i-execute nung last will. Nakalagay dun eh. Si Jeng, na anak kong panganay, ang mamamahala sa ganito. Bongga. Dahil doon sa last will ng nanay ko, nagkaroon ako ng konting katahimikan. Ang inaabangan ko yung pag-execute ng last will.
Kasi hindi pwedeng hindi i-execute ang last will. Pero may abogado naman ako. Let the lawyers do their work. Hayaan natin sila magtrabaho, di ba? Nakakalungkot lang, di ba? Paano mo ina-analyze o paano mo binabalangkas yung buhay mo? Yung pangit mong nakaraan. Sasagutin ko na rin. Yung tanong ko sa inyo, yung pong pangit mong nakaraan, mababalangkas mo at mababalikan mo base doon sa kung anong kapaligiran meron ka at sa kung anong sitwasyon ng buhay meron ka ngayon. Noon, pagkahirap-hirap ng buhay mo, ngayon guminhawa ka na. Ganun ang comparison. Pero kung maganda buhay mo noon, pangit na ngayon, ganun pa rin yung comparison. Kaya lang, minsan masakit tanggapin na noon maganda yung buhay mo, ngayon ay pangit na. Nahirapan akong tanggapin yon. Ang tagal ng proseso, bago ko natanggap, napulubi na ako. Naniyuyurakan ako at dinidikdik at inaapak-apakan. Na ginawa akong walang kwentang tao ng maraming tao na natulungan ko. Kaya, okay lang pong tumulong, pero alam niyo po ba, pili ka. Ang walang hiya ko, no? Tinuturuan ko kayong mamili ng tutulungan. Yes! Kasi, tutulungan mo, alam mong walang kwentang tao. Tapos ba, sisirain ka pa. Hindi ko sinasabi po na mamili kayo talaga. Nasa sa inyo yan. Pero ako, nakikiramdam po ako ngayon. Pagod na pagod ako. Hirap na hirap yung loob ko. Hindi ako namili ng tutulungan. Pero yung mga tinulungan ko, sila yung sumuwag at halos pumatay sa akin. Sa iyo pala yung kinatatayuan ng bahay mo. Bakit pinakikialaman pa nila kahit ano gawin mo sa bahay? Oo, akin yun, Stella. Yun nga ang tanong ko eh. Diba? Ipabubuldoser nga daw eh. Yung pader ko, tsaka yung bahay ko eh. Gagawa. Tapos lalagyan daw ng right of way. Kasi nga maraming lote nga yun, napaparty-partihin. Ang sagot ko, Stella, ito. Do it. Gawin mo yan, pabuldoser mo. Nung kainitan ng sitwasyon. Ngayon medyo naglaylo eh. Kasi, ito, last will. Ito, holographic will. Sulat kamay ng nanay natin. Tama, vegan, dapat piliin natin ang tutulungan. Correct. Dami kong tinulungan, Stella. Dami. Pero nasan sila? Sila pa ngayon yung kakampi ng mga kadugo ko. Grabe. Diba? Nakakalungkot. Kaya ako, yun yung suggestion ko, based on my experiences, hindi lahat ng tao dapat tulungan. Sabihin nyo na pong masama ako. Pero base yan sa mga naranasan ko. Choose wisely. Akin yun eh. Meron silang pinaplano kasi. Alam ko rin. Sinabi sa akin yung plano eh. Diyan, alam mo ba kung bakit ka ginugulo? Kasi magtatayo ng malaking department store sa likod ng lote mo. Binibili nila yung mga lana doon. Sus naman, di nyo ba naman naisip, ala na akong lote. May naipuntar kaming lote ng tatay ng mga anak ko. Isinangla ako para magkaroon ako ng puhunan. Wala eh. Wala akong sweldong natatanggap mula sa asawa ko. Nagtatrabaho lintik. Ay, sorry. Bad word. Nagtatrabaho pero ni piso. Hindi ako binibigyan. Bumibili lang ng ulam. Paminsan-minsan. Ako nagpaaral sa mga anak ko. Ako bumubuhay lahat. Hirap, diba? Nakakalungkot. Kaya nung nasunugan ako, hindi ko makakalimutan tong kumari ko na to, si Erlinda Feliciano, si Maring Linda at si Paring Ching. Patuloy kong binabanggit yan. Tingnan nyo, ang ganda na ng buhay niya ngayon. Kasi sabi ko, gaganda rin ang buhay niya. Kasi mabuti silang tao. Sabi ko nga, kahit anong paninira ang gawin nyo doon sa mga taong kilala ko na,
Kilala ko na sila eh. Kaya lang, yung mga taong bungabong, kilala nyo naman po ako, di ba? Pero bakit napadadala kayo sa paninira ng mga tao? Ganun talaga. Ganun talaga. You cannot choose. Kami nga, may tinulungan. Sa huli kami pa mas o diba? Yun ang mahirap, di ba? So yun, yung nangyayari sa Davao, nakakalungkot. Yung senaryo nila, ramdam ko. Hindi man kami pareho ng senaryo noon na pinagdaanan namin kasi mas malala ito eh. Pero nakikisimpatya ako. Sige po. Yun lang naman ang gusto kong malaman ng ano yung hirap ng buhay na pinagdadaanan mo, hindi alam ng mga tao. Minsan, you need to tell para magkaroon ng kalinawan. Yung takot mo, wag mo itago. Sabihin mo, takot ka. Yung tapang mo, bawasan mo. Kasi, nakakasira ka ng tao. Mas maganda na yung hindi matapang. Kasi sa sobrang tapang ng tao, marami siyang kinugulo. Marami siyang sinisirang tao. Yun ang sinasabi ko sa mga anak ko, anak, hindi baling duwag tayo. Dahil yung pagiging duwag, hindi kasiraan. Pero yung pagiging matapang, kuminsan, hindi kasiraan, oo. Pero nakakasira ka ng tao. Sige po, ito po si Caregiver Nana. Kakatin na naman yung buhok ko, ay ulo ko. Nagsasabing, ang buhay po, weather lang. Sisikat ang araw sa silangan, lulubog sa kanluran. Iikot ng patuloy ang orasan, hindi hihinto. Kaya ikaw, huwag ka ring hihinto. Huwag kang hihinto sa pangarap. Dahil yun ang pinakalibre. Pero ang pangarap, pinaghihirapan, pinagsisikapan. God bless po sa ating lahat. Loves ko kayo.